Minsan, gusto lang naman natin ng kausap kapag may problema. Gusto mo lang ng mahihingahan kapag may pinagdaraanan. Heto na. Ang Laika Barista moments natin na pinamagatang, siya pa rin talaga. Salamat sa advice ha. Pero siya pa rin talaga. Yung kaibigan mo na ilang beses mo binigyan ng payo, sinamahan mo pa sa pag-iyak kahit gabihin pa kayo dahil nalulungkot ka sa nangyari sa kanya. Kaya sinamahan mo siya. Dinamayan mo siya, but at the end of the day, hindi pa rin niya papakinggan yung mga payo na sinasabi mo. Na minsan, gusto lang niya na magkwento dahil nangihingi lang ng validation sa nararamdaman niya. Na valid na nasasaktan siya, na valid na nagagalit siya sa taong nanloko sa kanya at nanakit sa kanya. Pero, na-realize mo rin ba na ganun talaga? Kailangan lang niya ng karamay ngayon dahil alam naman natin in the first place kung ano ang dapat gawin. Na naghahanap lang talaga sila ng kakampi at karamay na kaibigan na kapag dismayado sila, galit sila, ganun din ang maramdaman natin dahil kakampi ang hanap nila. Pero kapag naging okay na, masaya na sila, gusto nila maging masaya ka na lang din para sa kanila. Kaya kung may kaibigan ka na nangangailangan lang ng karamay, pakinggan mo lang. Huwag mo encourage na hiwalayan. Yung sasabihin, hiwalayan mo na yan. Hindi yan worth it. Marami pang iba dyan na magmamahal sa'yo. Don't promote breakups. Instead, kung magkabalikan kayo, go. Pero if you lose yourself in the process, that's the time na malaman mong tama na. Pero kung masaya ka at kaya mo pang i-handle yung sitwasyon kasi alam mo na ang tama sa mali, alam mo na ang dapat gawin at hindi. At masanay na tayo dahil sa ganitong sitwasyon, mas nananaig kasi talagang emosyon kaysa sa utak. Dahil mas nagpapadala tayo sa kung saan tayo masaya. Dahil siguro that's the kind of pain that feels good. Kaya kung may kaibigan kang nasa ganitong sitwasyon, hayaan mo na. Basta ang mahalaga naman, di ba, ay kung saan siya masaya.